piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Purihin ang Diyos! Isang pinagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng daily episode ng Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta na po kayo? Naway lagi po kayong nahahanda at nasasabik sa nalalapit ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibabahagi ko sa inyo ay may gagawin po sa nabanggit kong muling pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi nga po, this day is fast approaching. Yan po ang sabi ng Hebrews chapter 10 sa may verse 25. Kaya lang po, bago yung verse 25, ang sabi naman po sa verse 24, habang naghihintay po tayo sa kanyang muling pagbabalik, ang maging focus nating lahat, ang maging pinagkakaabalahan natin dapat sa araw-araw bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano na nananabik, na naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Dapat po lagi tayong nakapokus pagdating sa love and good works. So yan po ang ating topic ngayon. It's about love and good works. Alam natin na ang Diyos mismo ay pag-ibig. 1 John 4, verse 7 to 8. At lahat ng mga gagawin natin, dapat po ay laging may kalakip na pag-ibig. Baliwala kasi lahat kapag hindi mo nilakipan ng pag-ibig ang iyong mga gagawin. Kahit na no matter na tawagin man natin tong good works, kung walang love, useless pa rin. Pero ang sabi nga po ng Revelations chapter 2 verse 4 to 5, sabi ni Lord sa Ephesian Church, go back to your first love and go back to do your first works. So lagi pong magkasama yan, yung love and good works. At bakit po tayo dapat nakapokus dito? Kasi number one, baka matindi po tayo naligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Huwag po nating kakalimutan, naligtas tayo dahil sa pananampalataya natin sa biyaya ng Diyos. Ito po'y biyaya ng Panginoon. Subalit, bukod po doon sa verse 8 and 9 ng Ephesians chapter 2, may nabanggit po sa verse 10 that we are God's workmanship created in Christ to do good works. So kailangan po, wag natin aalisin yon. Yes, we are not saved by good works, but we are also saved to do good works. Kaya kung tunay na tayong ligtas, isa sa magpapatunay na ligtas na tayo ay yung ating pinapakitang love and good works. Number one po yan, nilikha ka para sa pag-ibig at mabubuting gawa. Pangalawa, ang sinabi ng Panginoon sa may Matthew chapter 5 verse 16 na ang sabi niya, tayo po'y ilaw ng mundong ito. So, kailangan magliwanag tayo. Sabi doon, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Nag-glorify po ang Diyos. Naluluwalhati po ang Diyos kung tayo po ay nagpapatuloy sa pag-ibig at mga mabubuti nating gawa. In that way, ang dami-dami po nating madadala sa Panginoon. Kasama na dyan yung ating pagpipray para sa mga tao. Kasama na po dyan yung ating pag-share ng Word of God. Kasi sabi din po ng Revelation chapter 2 na kinausap naman ng Panginoon yung church sa Thyatira na yung mananatili na gumagawa ng kanyang mga gawa hanggang sa wakas. Those who do His works until the end, God will give them the power and to rule over nations. So ibig sabihin po, talagang
kung meron po tayong dapat ipinagpapatuloy, yung mga mabubuti nating mga ginagawa upang ang mga tao ay maligtas at ang mga marami pang kaluluwa ay madala natin sa Panginoon. Pangatlo, huwag natin pong kakalimutan na ang tanging paraan para mapagtagumpayan natin ang kasamaan ay sa pamamagitan ng kabutihan. Yan po ang sabi ng Romans 12 verse 21, that let us not be overcome by evil, but let us overcome evil with good. So, lagi po nating ilagay yan sa puso natin. Hindi tayo magtatagumpay kung wala ang love and good works. Sabi nga ng 1 Corinthians 13 verse 8, love conquers all. So ang pinaka-rason kung bakit nagagawa po nating magtagumpay sa araw-araw ng ating buhay ay kapag tayo po ay nagpapatuloy sa pag-ibig at saka sa mga mabubuting gawa. Tapos, huli man po, no, pang-apat, pero wag nating kakalimutan din po ito. Mahalagang-mahalaga to. Sabi po ng Revelation chapter 20, verse 12 to 13, na pagdating ng Great White Throne Judgment, kung saan lahat ng mga namatay ay tatayo sa harapan ng Diyos, ng Panginoon, at sila ay huhusgahan. At ang paghusga sa kanila ay naaayon o nababatay sa kanilang mga gawa. Okay, we will be judged according to our works. So our works will be judged and rewarded one day. So wag natin kung iiwanan habang tayo po'y naghihintay sa Panginoon. Lagi po nating maging focus, i-major po natin kumbaga sa subject ang tungkol po sa love and good works. Because love is the fulfillment of the law. Yan din po ang binanggit sa Romans 13 verse 10. So yan lang po, at nawa ngayong araw na to, samahan niyo po akong manalangin para tayo po ay lalo pang samahan at pagpalain ng Panginoon. Aming Diyos Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito dahil kami po ay muli mong sasamahan at pagtatagumpayin. Ikaw ang aming kasama sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo ng buong araw na ito. At lahat ng amin pong mga gagawin, Panginoon, ay naaayon sa iyong kalooban, sa iyong dinidepositong pag-ibig sa aming mga puso at buhay, at magagawa po namin ito dahil nandyan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tuloy-tuloy mo po, Panginoon, na pagtagumpayin ang bawat isa sa amin, at habang pinananabikan namin at hinihintay ang iyong muling pagbabalik, lahat po kami concentrated, focus lang, Panginoon, sa love and good works. Continue to bless and Lord, prosper your people, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless you all po.